Pagpapatuloy po natin yung ating sinimulang series sa ating pong confession, 1689, London Baptist Confession of Faith. Nasa chapter 2 na po tayo. Okay, tapos na tayo ng chapter 1. Now we are beginning chapter 2. Ang title po ng chapter 2 ay Of God and of the Holy Trinity. Of God and of the Holy Trinity. This is part 1. Pero bago po natin tuloy-tuloyin yung ating pag-aaral ng chapter na ito, reviewin muna natin yung kahuli-hulihang lesson, no? Na diniscuss natin nung nakaraan. We talked about the finality of scriptures. The finality of scriptures. Kapag sinabi nating finality of the scriptures, only the scripture can interpret what the scriptures say, and all of its truth must be the supreme judge over all controversies and final resolution to all of our faith's issues. So pag pinag-usapan natin sino ba ang dapat nating i-consult para maintindihan natin ang kahulugan ng salita ng Diyos, ang sagot, salita din ng Diyos. Okay, kaya po sa Science of Biblical Interpretation, meron tayong tinatawag na Scripture, interpret Scripture. May mga bahagi ng Biblia na binibigyan ng linaw ng ibang bahagi. May mga bahagi ng Biblia na binibigyan ng detalye ng ibang bahagi. Kaya mas madali natin itong maintindihan. So ang tawag dyan, finality of Scripture. The Scripture interprets Scripture. And pag may mga issues, controversies, doctrinal discussions, ang nag-settle ng mga yan ay walang iba kundi ang salita din ng Diyos. So kung anong sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa isang controversy, patungkol sa isang issue na may kinalaman sa ating pananampalataya, that will be the final solution. Walang mag-object, walang lalaban. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, that's the final answer. So we call that the finality of Scripture. So may kinalaman yung finality of Scripture sa authority ng Scripture. Dahil ang Scripture ay salita ng Diyos, whatever that the Scripture say is final. Whatever that the Scripture say is true. Whatever that the Scripture say is true, whatever that the Scripture say, we must submit. So yun ang ibig sabihin ng authority and finality of the Scripture. So we put an end to chapter 1 by the finality of Scripture. So we now go to chapter 2 and we will begin our study with the topic of the attributes of God. Okay, and then under this, marami tayong tatalakayin ng mga subtopics. We will not be able to discuss all of them today, pero hindi naman tayo nag-aapura. So isa sa mga unahin natin pag-usapan, the singularity of God. Then pag-usapan natin din yung tinatawag na the independence of God. Sa theology, ang tawag din the aseity of God. And then try natin kung may di-discuss natin itong pangatlo, the incomprehensibility of God. And finally, the spirituality of God, or sa theology, ang tawag din the simplicity of God. So titingnan natin kung hanggang saan yung maabot ng oras natin sa ating pag-aaral ng mga attributes na ito ng Diyos. We will see this in paragraph 1 of chapter 2 ng ating pong confession. At sundan niyo po ako, babasahin ko yung nasa screen. Medyo mahaba ito, pero hihimay-himayin natin yan sa ating pag-aaral ng attributes of God. This is part of our study of God and the Holy Trinity. Paragraph 1. Sabi sa ating confession, the Lord our God is but one, only living and true God, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty,
every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of his own immutable and most righteous will for his own glory, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek him, and withal most just and terrible in his judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. Medyo mahaba yung paragraph 1 ng chapter 2, ano? Pero actually, hindi pa naman masasabing comprehensive list ito. Pero at least, what we have in this paragraph 1 ay yung masasabi nating sufficiently revealed to us in Scripture patungkol sa mga katangian ng Diyos. Sa mga theologians, pag nag-consult ka ng mga systematic theology book, sinahati nila yung attributes of God into two major subject, yung tinatawag na communicable attributes at saka mga incommunicable attributes of God. Sabi ng mga theologian, yung communicable attributes, ito yung mga katangian na nasa Diyos pero nakikita rin nating taglay ng mga nilikha niyang tao. Halimbawa, love, no? Wisdom. So yan mga attributes of God yan. Pero ng tao meron din yan. At meron tinatawag na what's the term that I use? Incommunicable, no? Character or attributes. Ibig sabihin, ito yung mga katangian matatagpuan natin sa Diyos, pero hindi niya ibinahagi sa tao. Ibig sabihin, hindi taglay ng tao. Halimbawa, immortality, no? Immutability. Yan yung mga katangian ng Diyos na wala sa tao. Pero hindi natin didiscusin itong mga katangian ng Diyos based on those two categories. Ano? Kasi may limitation din kasi mga human categorization. Okay, ang mahalaga sa pag-aaral natin, iisa-isahin natin yung description ng confession. Yun yung magiging guide natin. No? Yun yung susundan natin sa ating discussion. So everything that we can actually read from the confession, yun yung magiging guide natin sa ating discussion. Okay, if there will be anything na I would judge na dapat kong idagdag, ay isasama po natin sa ating discussion para sa ating benefit. But before we begin, gusto kong magbigay muna ng caution sa ating pagsisimula. Kasi ang pag-uusapan natin ay about God and the Holy Trinity. Siguro kung meron mang pinakamatayog na paksa sa Biblia na pwede nating pag-aralan, yun ay ang patungkol sa Diyos at sa Trinidad, no? O yung Trinity na pinaniniwalaan natin. So I would like to start with a caution ang ating study. As we come to the study of God, kasama dyan yung Holy Trinity, let us be reminded that we as finite are actually trying to come face to face with the infinite. So ano dapat na maging attitude natin pag nag-aral tayo ng doktrina ng Diyos? We must remain humble. We cannot really know everything about God. Kahit na sabihin nating ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia, hindi natin pwedeng ipagmalaki na makakabisado na natin ang lahat ng patungkol sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay infinite at tayo bilang mga tao finite. May limitation tayo, ang Diyos wala. Okay? So dapat, lagi nating tatandaan, pag pinag-uusapan natin ang paksa ng sino ba ang Diyos at ano ba tong Trinity na ito, dapat humble tayo. Hindi tayo magyayabang na master ko na yung topic na yan, alam ko na lahat yan, wala na akong hindi pa naiintindihan tungkol sa topic na yan. We should always be humble. Kasi the more we study this, hindi ko naman first time na pag-aralan ng confession, but the more I study it, the more I review it, mas marami akong naiintindihan. At ang Diyos, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang providence, sa mga nag-aaral, nagpo-provide siya ng mga bagong resources
mga bagong books, at dun sa mga bagong resources sa mga bagong books na yun, marami pang nadadagdag na kaalaman. So dapat, ang attitude natin, submissive tayo, humble tayo. Kung ano yung nire-reveal sa atin ng Panginoon, dapat paniwalaan natin. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16, maging reminder sa atin, who is sufficient for these things? Ang tanong na ito is actually a rhetorical question. So when we say rhetorical question, answerable by yes or no. Diba? Yun ang ibig sabihin ng rhetorical question. So what is the answer to this question? Who is sufficient for these things? Ang sagot, none. Okay, none. Kaya ang dapat na attitude natin, humble tayo kasi we are not sufficient. No? Wala tayong sapat na kaalaman kahit gaano kataas ang IQ natin, kahit gaano kadaming experience natin sa pag-aaral ng theology, kahit gaanong libro meron tayo sa ating library patungkol sa topic na ito, we cannot boast na alam na natin ang lahat patungkol sa Diyos. Ito nga naniniwala, this is my personal belief, na kahit na nandun na tayo sa new heavens and new earth, we will still learn many things about God. Kahit na nasa perfection na tayo, kahit na nasa glorified state na tayo, nasa final state na tayo na tinatawag ng mga theologians, wala nang sin doon, but we will continue to learn about God. It will never stop because God is infinite. Okay? And ang point natin dito, we must refuse to indulge in rational speculation or too much personal opinion. Let us stay very close to the Word of God. So sa pag-aaral natin ng sino ba ang Diyos? Paano nagpakilala ang Diyos sa atin? Huwag tayong masyadong mag-speculate. Huwag tayong, alam mo yun, yung maniniwala sa mga imbento ng isip ng tao. Magtitiwala lang tayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi tayo lalayo sa sinasabi ng Bible. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang paniniwalaan natin. Okay? Kasi ganoon ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Bible. Kaya nga inuna ng mga framers ng confession yung of the Holy Scriptures. No, kasi yun lang ang source book natin. Wala na tayong ibang source. Wala nang prophet ngayon. Wala nang apostles ngayon. No, para magpakilala sa atin kung sino ang Diyos. Sinulat na ng Diyos ang lahat sa Bible. All we have to do right now is to be careful and humble in our study of the Word of God. So let's begin with the very first attribute, the singularity of God. The singularity of God. Sabi dun sa ating confession, the first line, the Lord our God is but one God. The Lord our God is but one God. O, himay-himayin pa natin para mas madali nating maintindihan. So the very first thing na malinaw dyan, sabi, only one God. Not many, not a few, but one God. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na mas kilalin sa tawag na Shema, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ito pong Shema ay kasama sa regular recitation ng mga Hudyo sa kanilang gathering sa synagogue. So every time that they gather sa kanilang synagogue, yung synagogue, ang counterpart sa panahon natin ngayon, katulad dito, Bible class. Okay? Kung saan pinag-aaralan nilang salita ng Diyos. So part ng kanilang program, sa kanilang pag-aaral sa synagogue, nire-recite nila ang Shema. At ang sinasabi sa Shema, the Lord of Israel is only one. There is only one God. Nag-iisa lamang ang Diyos. Hindi lang ng Diyos ng Israel, nag-iisa lamang ang Diyos na tunay. Okay, hindi marami, hindi dalawa, hindi tatlo, nag-iisa lamang. So sa theology, ang tawag natin dito, monotheism. Okay? Pag sinabi nating monotheism, sabihin, it's a belief of one God. Naniniwala lang tayo sa iisang Diyos.
Another verse, Isaiah 46 verse 9 from the NIV. The very same thing, ano? Sinasabi dyan, remember the former things, those of long ago. I am God. Take note, God is the one speaking. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Si Yahweh na yung nagsasalita dyan. Walang ibang Diyos, maliban sa akin, walang Diyos na katulad ko. Baga, I am the only God. I am unique. Diba? Wala akong copy. No? Wala akong katulad. Yun ang sinasabi ng Diyos sa talata na yan. Another one from the New Testament, 1 Timothy 2:5. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So somehow, 1 Timothy chapter 2 verse 5 is influenced by the Shema. Sinasabi dyan, for there is one God. Nag-iisa lang ang Diyos. So Old Testament and New Testament prove, pag pinag-usapan natin ang Diyos, walang ibang Diyos at nag-iisa lamang ang Diyos. Anong point natin diyan? We confess one God and deny the false allegations about the Trinity as being three gods. Pag naka-encounter kayo ng mga kulto na hindi naniniwala sa doctrine of Trinity, sasabihin nila, hindi kami naniniwala sa doctrine of Trinity na itinuturo ninyo sapagkat ang Trinity nagsasabi tatlo ang Diyos. Sino nagsabi na ang doctrine of Trinity ay nagtuturo na tatlo ang Diyos? Sila. Pero tayo na naniniwala sa doctrine of Trinity, naniniwala tayo na bagamat mayroong tatlong persona ang pagka-Diyos, iisa lang sila. Paano nangyari yun? Paano nangyari yung 1 plus 1 plus 1 equals 1? Hindi po maipapaliwanag ng mathematics ang Trinity. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mong imbento ng formula para palabasin ng 1 plus 1 plus 1 equals 1, wala kang ma-iimbento. Kasi God is beyond logic. Paano natin paniniwalaan yan na merong Trinity pero only one God? Kasi ganun pinakilala ng Diyos ang sarili niya sa Bible. Pinakilala ng Diyos na sa iisang pagka-Diyos, mayroong persona na nagpahayag ng kanyang sarili, siya yung Ama. Mayroon nagpagpapahayag na persona ng Trinity na anak. At may pagpapahayag sa persona ng Trinity na banal na Espiritu. Pero hindi anak yung Ama. At hindi rin naman banal na Espiritu yung anak. Kumbaga, hindi yung tinatawag na modalism na heretic teaching na ang teaching kasi ng modalism, i-discussin natin ulit sa topic ng Trinity, na yung Ama, siya din yung anak siya din yung Holy Spirit siya din yung Ama. Hindi po yun ang tamang pagkaintindi sa Trinity. Ang Ama, iba sa anak. Ang anak, iba sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, iba sa Ama. Pero iisa lang sila. Ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang banal na Espiritu ay Diyos, pero iisa lang sila. Hindi sila naghahalo. Bagamat tatlo ang persona, hindi sila magkakahiwa-hiwalay. Ang tawag dyan, Trinity. Paano nangyari yun, no? Tatry natin na intindihin according to how the scriptures reveal it or teach it to us pagdating natin sa topic ng Trinity. But for now, gusto ko maging malinaw sa atin na since the Bible is teaching us that there is only one God, the Trinity does not mean three gods. Okay, dapat maging malinaw sa atin yung basic understanding. Hindi ibig sabihin Trinity, three gods. Trinity, actually, salitang Trinity, wala sa Bible yan. No? Pero bakit pinaniniwalaan natin ang doctrine ng Trinity? Kasi that's how God revealed Himself. In the Bible, ganun yung pinahayag ang kanyang sarili sa Biblia. No? Lalo pa natin papaliwanagin yan pagdating natin sa actual topic ng Trinity. Ang implication natin dito, it means that the one God is to be worshipped only
and that He is to be loved supremely. So since there's only one God, yung totoong Diyos na yon na nag-iisa ang dapat lang nating sinasamba. Wala nang iba. Hindi natin pwedeng sambahin ang ibang Diyos, sapagkat isa lang ang totoong Diyos. At dapat itong totoong Diyos na ito ang mamahalin natin, paglilingkuran natin, at wala nang iba. Okay? So that's the first important aspect when it comes to this topic. The second one is, besides the fact that there's only one God, that this God, aside from being only one, He is living. Sabi niya sa ating confession, the Lord our God is but one, only living God. Nag-iisa lamang ang Diyos na ito, at ang Diyos na ito, buhay na Diyos. Note, the Bible often portrays the idols of the pagans as dead. So pag pinag-paaralan mo yung topic ng idolatry, from the Old Testament to the New Testament, laging ang basic definition ng idolatry, merong mata, hindi nakakakita. Merong bibig, hindi nagsasalita. Merong kamay, hindi nakakagalaw. Ibig sabihin, meron siyang anyo, pero wala siyang buhay. That's idol. O Diyos-Diyosan. Okay, from Old Testament to New Testament, that's the consistent definition of an idol. An idol is dead. Okay, ang idol ay walang buhay. In contradistinction to the fact that God, the only one God, is alive. This God is living. Sabi sa Psalm 11:4-7, their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak, eyes, but do not see. They have ears, but do not hear, noses, but do not smell. They have hands, but do not feel, feet, but do not walk, and they do not make a sound in their throat. Tingnan mo yung description. Yung description ng idolatry sa Bible gives us the picture that it's foolishness to believe na ito pong mga inanyo ang larawan at hugis ng mga mukhang tao na ito ay Diyos. Kahangalan. Walang buhay. Paano mo sasabihin ito'y Diyos? Kung wala naman siyang buhay. Paano mo paniniwalaan yun, di ba? Doon mo makikita na ang mga taong naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, hindi nakakaunawa ng spiritual reality. Tama yung sinabi ni Apostle Paul, di ba? They are spiritually dead. Hindi dahil sa hindi nila maintindihan na hindi Diyos 'yon, hindi nila kayang intindihin na Diyos, hindi Diyos 'yon. Wala silang capability to understand and to discern that those idols are not true gods. Binulag sila ng demonyo. Pinapaniwala sa kanila na yung mga yon ay Diyos. So take note, hindi lamang po yung mga inanyuan na gold or silver or wood or concrete ang pwede maging Diyos-Diyosan ng tao. Kahit na tao, pwede maging Diyos-Diyosan ng tao. Diba? Kasi ang description dito, may bibig pero hindi nakakapagsalita, may mata pero hindi nakakakita. Ang tao, may bibig, nakakapagsalita, may mata, nakakakita. Diba? May tenga, nakakarinig, may ilong, nakakaamoy. Pero idol, pwede rin maging idol ang tao. Bakit? Pag ipinalit na natin ang tao sa Diyos, pag pinalit na natin anumang inanyuhan mula sa silver or gold or concrete or wood sa Diyos, yun ay idol. Anything na ipapalit natin sa posisyon na dapat Diyos lang ang umuokupa, ang tawag natin dyan, idol. Can be your dreams in life. Can be your profession. It can be properties. It can be your partner, your husband, your wife.
your boyfriend, your girlfriend. No? It can be your gadgets. Or your favorite Korean novela. Pwede yun. Kung wala ka ng panahon para sa Diyos, dahil naubos na lahat sa panonood mo, that's your idol. Diba? So, hindi ibig sabihin hindi nakakapagsalita, hindi ibig sabihin hindi nakakakilos, hindi pwedeng maging idol. So, anything that robs the position that only belongs to God is an idol. It's very dangerous. Point natin dito, bakit binibigyan ng diin yung pagiging buhay ng Diyos? Because our deepest needs and desires will not be satisfied by anything that has no life. Kasi tayo po'y tao, tayo po'y buhay. Meron tayong desire, meron tayong longing. Kumbaga may emptiness ang buhay ng isang tao na hindi kayang punan ng non-living things or ng idols. Sasabihin ng ibang mga tao, hindi na, nalilibang naman ako na nakakalimutan ko yung problema ko pagka umiinom ako ng alak. Nalilimutan ko yung problema ko pagka nanonood ako ng series sa Netflix. Nalilimutan ko yung problema ko pag naglalaro ako ng paborito kong laro sa computer. Paano yun? Di ba nasa-satisfy naman ang desire ko? Nasa-satisfy nga yung desire mo, kaya lang nilalayo ka naman sa Diyos. Our deepest needs and desires will not be satisfied by dead idols because our yearnings are only for the living God. Ang magsasatisfy lang sa atin bilang tao, buhay na Diyos. Kasi buhay tayo. Buhay lang din na Diyos ang pwedeng mag-satisfy sa mga pangangailangan natin. Tingnan mo yung sinabi ng psalmist. Sa Psalm 42 verse 2. Sabi diyan, my soul thirsts for God, for the living God. Ayun ang tama, di ba? Ang tao, buhay na kaluluwa tayo, nauuhaw tayo sa Diyos. Nauuhaw tayo sa buhay na Diyos. We long for God. We want to have this meaningful and lasting relationship with God. Ganun ang tao, di ba? Ang pwede lang mag-feel ng void, ng ating emptiness, ng ating longing, Diyos lang. Psalm 84 verse 2. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Nilikha po tayo ng Diyos para sa Kanya. Nilikha po tayo ng Diyos para sa Kanya. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa idols. Kaya, basahin niyo yung history ng Israel, yung kanilang covenant with Yahweh. Galit na galit talaga si Yahweh every time pipiliin ng Israel na talikuran siya at paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Kasi para sa Diyos, that's unfaithfulness. No, ako yung totoong, di ba sinabi ng Bible, God is a jealous God. God is a consuming fire. Nadadaanan natin yan dito sa attributes of God. At totoo yun because kung meron man pong may karapatan na manibugho, o gamitin na natin yung salitang selos. Kung meron mang may karapatang magselos, Diyos lang talaga. Bakit? Wala namang ibang totoong Diyos at buhay na Diyos maliban sa Kanya. Wala na Siya lang. Nag-iisa lang siya. Tapos yung mga Israelita, nakipagtipan siya. Sabi niya, mangangako ako sa inyo, nabibigyan ko kayo ng sarili niyong lupa, padadamihin ko kayo, basta maging tapat lang kayo sa akin, ako lang ang sasabihin niyo, ako lang paglilingkuran ninyo. Tapos ang ginagawa ng Israel, bumabaling sila sa mga hindi naman totoong Diyos. Put yourself in the shoes of God. Maiintindihan mo kung bakit nagagalit ang Diyos sa bayan ng Israel. Pinagpapalit mo ako sa isang gawa lang ng kamay ng tao, ginawa mo lang, bakit ako hindi magagalit? Di ba? Bakit hindi maninibugo ang puso ko?
Because God created us for Him. No? And I think that's grace. No? Biyaya yun eh. Yung magkaroon tayo ng opportunity and ability to relate with this living and one true God. Kaya para sa isang tao, napakalaking blessing para sa kanya na mabuhay siya sa mundo na ito na makikilala niya yung totoong Diyos. Hindi mo pwedeng pagpalit sa anumang klase ng yaman yan or achievement. Kaya tinan mo yung mga saints sa Bible, it doesn't matter if they are being persecuted, if they are suffering. It doesn't matter kung wala silang sariling kayamanan, wala silang sariling bahay, as long as they have God. Yun ang tinatawag ng mga theologian na summum bonum of life in this world. Implication, essential to the gospel is the declaration of the one true and living God. Walang salvation ang sino mang makasalanan hanggat hindi niya nakikilala na mayroon lang isang totoo at buhay na Diyos. Hanggat walang encounter ang isang makasalanan dun sa one and true living God, he cannot be saved. Ulitin ko yan ha. Hindi po maliligtas ang isang makasalanan hanggat hindi niya nai-encounter at nakikilala yung isang totoo at buhay na Diyos. Tag-iisa lang yun. Hanggat hindi mo nakikilala yon, hindi ka magiging mananampalataya. That's why in our gospel proclamation, kasama dun sa proclamation natin that there is only one God and this one God is the only hope of our salvation. Wala nang iba. Hanggat hindi natin nakukuha yung minimum na ito, we cannot understand anything about God. No? Diyan tayo mag-start. No? Sa basic, there's only one God, and this God is a living God. Acts 14:15. Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. So may mga tao, nakita yung mga apostles and the miracles that they performed. Ang tendency, they wanted to worship men. Sabi nila, hindi kami, no? Hindi kami ang dapat ninyong sambahin. Tagapagdala lang kami ng mabuting balita. At ano yung mabuting balita? That God is alive. Diba? And this God is the one who made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. So this God is powerful. No? There's only one true God who can save us all. Yun ang good news. No? Kaya hindi pwedeng hiwalay sa gospel proclamation yung pangangaral na there is only one God. Pag magpipreach ka ng gospel, tapos hahaluan mo ng merong maraming Diyos, hindi po totoong gospel yon. Ililigaw ka nun. No? Kaya kung makakapakinig kayo ng mga nangangaral sa telebisyon na sabihin, ito po ang paraan ng kaligtasan, pero kailangang maniwala ka na hindi lang si Jesus ang paraan ng kaligtasan, pwede rin si Maria, pwede rin si Santo ganito, pwede rin si Santo ganon. Hindi po totoong ebanghelyo, no? Kasinungalingan yun. Okay, so number 3, so nakita natin, pagdating sa singularity of God, there's only one God. This God is living. And then number 3, this God is the only true God. Sabi sa confession, the Lord our God is but one only living and true God. Tingnan mo yung mga framers ng confession. Hindi lang isa yung mga ginamit nilang description, no? Paulit-ulit, marami, no? Pero nagdi-describe ng mga aspects of God. Like for this one, isang line pa lang to. The Lord our God is but one, living, and true God. Tatlo na agad. No? Tatlo na agad yung nilagay nila dun sa unang line pa lang. Unang line pa lang po tayo ng paragraph 1.
Okay? Unang line pa lang yan, tatlo na agad. Ano ibig sabihin nito? Besides the pagan idols, there is one who also claims himself to be God. Dinefine o pinakilala siya sa atin sa Bible na Satan. There's only one God. There's only one who is alive. There's one God who is living. Pero there is only one true God. Kasi pwedeng, di ba si Satan, he can disguise himself as he can disguise himself as an angel of light to deceive people. Kaya-kaya niyang gawin yun. Di ba? Si Satan, pwede siyang magpakita, mag-anyo, na buhay, makapangyarihan, pwedeng anghel ng liwanag, para ipakilala na siya ay dapat sambahin, na siya ay Diyos. At maraming sumasamba kay Satan. Hindi ko naman sinasamba si Satan. Kung sumasamba ka, pero hindi sa totoo, nag-iisa at buhay na Diyos, then you are worshiping Satan. Ulitin ko ha. Kung ikaw'y sumasamba, you are saying na sumasamba ako. No? Pero hindi ka sumasamba dun sa sinasabi ng Bible na isa, buhay at totoong Diyos, then hindi yung totoong Diyos ang sinasamba mo, si Satan yung sinasamba mo. You're worshiping a different God. At gustong-gusto ni Satan yun. 2 Corinthians 4 verse 4 from the New Living Translation, Satan, who is the God of this world, sabi, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Bakit sumasamba ang maraming tao sa hindi totoong Diyos? Dahil binulag. Binulag sila. Manood ka ng mga procession. Halimbawa, yung Black Nazarene procession. Ano yan? Parang every January yan eh. Nakikita yun sa televise yan. Diba? Naghahatakan sila doon. Nagkakatapak-tapakan sila doon. Pero, ang sabi ng maraming mga tao, ito ay ilarawan ng pagiging relihiyoso ng mga Pilipino at pagmamahal sa Diyos. Totoo ba yun? Hindi. Yan ay pagiging relihiyoso at pagmamahal ng maraming mga Pilipinong binulag ng dyablo na sumasamba sa Kanya. Hindi sa totoong Diyos. Sa una pa lang natin pinag-aralan, ang Diyos ay buhay. Hindi mo pwedeng sabihin, Diyos yung itim na Nazareno. Pero, tinan mo yung debosyon ng mga tao. Napakarami, hindi mahulugang karayom. Diba? Ang kalansangan sa pagkaunang buwan ng taon dahil sa paniniwala na ito. But they are not worshiping the true God. They are worshiping the other one who wants to claim to be God, si Satan. O hindi naman si Satan yung sinasamba namin. Kung hindi si Satan ang sinasamba mo, sasambahin mo yung nag-iisa, buhay at totoong Diyos. Yung Diyos ng Biblia. Wala siyang larawan o inanyo ang larawan, hindi siya kahugis ng tao, hindi siya kahugis ng hayop. Hindi siya gawa sa ginto, hindi siya gawa sa kahoy, lalo na sa kahoy na sunog. Though Satan is alive and powerful, he cannot be the true God because he was a mere creature who just like the first man fell into sin. Totoo namang powerful si Satan. Totoo namang mas matalino siya kaysa sa tao. Mas malakas siya kaysa sa tao. Pero, nilikha lang din siya. Katulad ng tao. At katulad ng unang tao, ni Adan, at saka ni Eva, nahulog lang din siya sa kasalanan. That's why he became the arch enemy of God.
So siguro ang isa sa mga implication nito, hindi natin i-deny that Satan exists. Kasi ibang mga Christian sinasabi, hindi kami naniniwala kay Satan. No? Hindi kami naniniwala na kaya kaming saktan ni Satan. Hindi kami naniniwala na kaya kaming i-deceive ni Satan. Kasi nanalo na si Jesus sa cross. Victorious na mga Christians. We are untouchable now by Satan. Mag-ingat po kayo sa ganong mga klase ng mga pagsasalita. We cannot underestimate Satan kasi Satan still has the ability to deceive. Bagamat limited na yung kanyang power ngayon because of the spread of the gospel, hindi ibig sabihin wala siyang kakayahan para lokohin ang mga tao. Just look at the world right now. Ano ba ang mas marami, yung naniniwala sa Diyos o yung hindi? Di ba mas marami yung hindi naniniwala sa Diyos kaysa sa naniniwala sa Kanya? So how can you explain that? That's Satan doing his work of deceiving people in the world. No? Don't underestimate Satan. But we should not attribute to him power that only belongs to God. No? Yung kapangyarihan na para sa Diyos lang. No? Huwag nating ibigay kay Satan yung kapangyarihan na hindi naman kanya. Okay? At katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos through the Apostle Paul, through the Apostle John, siya na nasa atin ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. That gives us the idea, bagamat Satan is powerful, God is still powerful. The Holy Spirit who is within us is more powerful than Satan. So nasa advantage yung Christian. Ano ibig sabihin nun? Dapat di tayo nadideceive basta-basta ni Satan. Hindi tayo dapat basta-basta nagpapaloko sa kanya. Dapat mas madali na nating ma-expose yung kanyang lies. Bakit? We have the Bible and then we have the Holy Spirit. Okay, it's really hard to understand for a person na kiniklaim niya na Christian siya, pero madali siya ma-deceive ni Satan. No? That's a contradiction of terms eh. Kung Christian ka, nasa iyo yung Holy Spirit, though Satan is powerful, you know that there are resources na nasa iyo na mas powerful kaysa kay Satan. Point natin dito, there is only one true God and He alone has the power to save sinners. So gospel point ito. So totoo that there is only one true and living God, and this one true and living God is the only one na may power to save us. Ano sabi sa Isaiah 54:21b to 22? And there is no other God besides me, a righteous God and a Savior. There is none besides me. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Siguro, kung hindi ka pa Christian at meron kang desire to know this God, wag mo munang isipin yung maraming mga bagay na siguro later on mo na lang maintindihan. Ang unang bagay sana maintindihan mo muna, itong nag-iisa, totoo at buhay na Diyos na ito, siya lang ang tagapagligtas. Yun ang, siguro kung hindi ka pa Christian, yun lang muna intindihin mo patungkol sa Diyos. That there's only one true and living God, at sinabi niya, siya lang yung may kakayahang iligtas ka. Yun lang muna. Doon ka lang muna mag-settle. And then the rest will follow. Sa pagkakilala mo sa Panginoon, pagka nagkaroon ka ng relationship sa Kanya. Okay? Let's go to the second one. Oras pa naman tayo. So nakita natin the singularity of God. First line pa lang yun ng paragraph 1. Let's move on. The independence of God. Sa theology, ang tawag dito aseity. Okay? Ang sabi sa ating confession, yung sumunod na line, whose subsistence is in and of himself, infinite in being and perfection. Lalim, ano? Parang hirap intindihin. Ano ibig sabihin yan? Basically, that line refers to the independence of God or the aseity
of God. So with this statement, the confession declares the unique being of the transcendent God. So pag pinag-usapan natin ang pagiging Diyos ng Diyos na ito, wala siyang kapantay. Wala siyang kasing tayog. Walang mas mataas sa Kanya. Wala siyang kasing taas, walang mas mataas sa Kanya. Lahat nasa ilalim niya. Okay? That's the independence of God. That's the transcendence of God. Yung pong salitang aseity is actually a Latin word which means from Himself. So, ibig sabihin ng aseity, God is self-existent or God is absolutely independent. Tayo, mga being, tayo ay dependent beings. Anong ibig sabihin nun? Hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Hindi tayo mabubuhay nang walang iba. Walang karelasyon. Walang kasama. Kailangan natin ang iba para mabuhay. Pero ang Diyos, nabubuhay siya na hindi nangangailangan ng kahit na sino. Ang Diyos ay nabubuhay na hindi nangangailangan ng kahit ano. God is self-existent. God is absolutely independent. Pwede nating sabihin sa mas madaling salita, hindi tayo kailangan ng Diyos para mabuhay siya. Hindi tayo kailangan ng Diyos para maging Diyos siya. Dahil Diyos na siya kahit wala pa tayo, at nananatili siyang Diyos, kahit pagkatapos niya tayong likhain, lalo ngang tumitingkad ang pagka-Diyos niya eh. Pagkatapos niyang likhain ang lahat ng bagay. Pero kung sasabihin natin na, kaya nilikha ng Diyos ang tao kasi nalulungkot siya. Kaya narinig na ba kayo ng ganun? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Kasi nalulungkot ang Diyos, mag-isa lang siya. Nakakatawa yung ganun kasi ng mga kaisipan. Huwag nating isipin na kaya nilikha ng Diyos ang tao kasi malungkot siya at nag-iisa siya. Hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang Diyos, alam natin, Ama, Anak, at Espiritu. So doon pa lamang meron ng fellowship ng triune person of the Trinity, o triune God. So hindi pwedeng sabihin na malungkot ang Diyos. Ang totoo, pwedeng hindi likhain ng Diyos ang lahat. Pwedeng hindi likhain ng Diyos ang tao. Pero mananatili siyang masaya. Mananatili siyang satisfied. Mananatili siyang loved. Because there is this fellowship within the Trinity. God doesn't need us. But we need God. Kailangan natin ang Diyos. So, dalawang bagay yung gusto kong sabihin patungkol dito sa independence of God. Una, God exists with complete self-sufficiency and is dependent upon nothing for His life. Ang verse na pwede natin gamitin dito, John chapter 5 verse 26. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Siguro ang pinakamagandang historical example para dito, yung encounter ni Moses kay Yahweh before he was commissioned to go to Egypt para palayain yung Israel. Diba tinanong ni Moses, pag tinanong ako kung anong pangalan ng Diyos na nagsugo sa akin, anong sasabihin ko? Tandaan niyo yung sagot ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo, ako ay si ako nga. Ako ay si ako nga. So ano ibig sabihin nun? Yung sinabi ng Diyos na ako ay si ako nga. Ito, that I am the God who has life in Himself. I am self-sufficient. I am absolutely independent. I can exist for myself. Parang ganun ang sinasabi ni Yahweh. I am existing for myself. Hindi natin naiintindihan kung anong ibig sabihin nun, yung nag-i-exist para sa sarili. Kasi ang definition natin ng ganun, selfishness, di ba? Yung I exist for myself. Yung alam mo yung self-absorbed person. Yung walang ibang mahalaga kundi ako lang. Walang ibang mahalaga kundi sarili ko lang. Ako lang at ako lang ang dapat. Ang tawag doon self-absorption. Selfishness ang tawag doon.
But that is not self independence or absolute independence or self-existence. God has life in Himself. Tayo, nabubuhay tayo because God gave us life. Ayun siguro para mas madali nating maintindihan John chapter 5 verse 26. Tayo po nabubuhay, tandaan niyo yung kwento sa Genesis chapter 1. Diba sabi, kumuha ang Diyos ng, Genesis chapter 2, kumuha ang Diyos ng alabok at inanyuhan ito at hiningahan. Diba? Sabi doon, at hiningahan ng Diyos sa kanyang ilong at nagkaroon siya ng buhay o naging buhay siya o nabuhay siya. Diba? At tinawag ng Diyos na Adan. Anong tinuturo sa atin doon? Si Adan, nabuhay siya dahil binigyan siya ng Diyos ng buhay. Ang Diyos, mayroon siyang sariling buhay sa sarili niya. Siya yung source of life. He is life Himself. Yan ibig sabihin ng independence of God. God exists on His own, for His own. Ang hirap intindihin, no? Nabubuhay ang Diyos para sa kanyang sarili at binubuhay niya ang sarili niya. Parang ganun sa Tagalog. And then secondly, everything else is dependent to God for their existence. Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. And then Acts chapter 17, 24 to 25, ito yung famous speech ni Paul sa Athens. Sabi niya, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. God does not need us or anything else to exist. He can exist on His own. That's the independence or aseity of God. Pero tayo, we cannot exist without God. Yun yung lie ni Satan doon sa Garden of Gethsemane. Tinwist niya yung utos ng Diyos. Kasi yung utos ng Diyos, dinidefine para kay Adam and Eve yung kanilang dependence sa Diyos. You need to obey. Kailangan mo sundin yung sinasabi ko. Pag sinunod mo yung sinasabi ko, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung pangako ng Diyos kay Adan. Pero nung sabi ni Satan na naganyong ahas, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Nung kainin mo yung bunga na yan, yung pinagbabawal niya, maiintindihan mo na mali yung sinasabi ng Diyos, nagsisinungaling siya sa iyo. Ano nangyari kay Adam tsaka kay Eve nung kinain nila yung bunga? Namatay ba sila? Hindi sila namatay agad. Pero yung kaluluwa nila namatay dahil sa kasalanan. Tapos sumunod, namatay din yung katawan nila. Diba kanina binasa natin yung buhay ng mga tao maabot ng 900 years. Diba, panahon nga natin ngayon, pag umabot na ng 100 years, sobrang tanda na. Pero once upon a time, diba, si Methuselah 969 years before he died. Almost a millennia. Totoo yun, hindi yun exaggeration. Because originally, God created us to be dependent on Him, and as we depend on Him, He will give us life. Ang original na design talaga ng Diyos para kay Adam and Eve, mabuhay ng walang hanggan dito sa mundo na ito kung hindi sila nahulog sa kasalanan. Pupunuin ng Diyos ang mundo ng mga taong banal mula sa lahi ni Adan at ni Eva kung hindi sila nahulog sa kasalanan. Because the promise of God, kung magdedepend kayo at susunod sa aking utos, i-confirm ko kayo, bibigyan ko kayo ng eternal life. I will give you life. Pero nahulog sila sa kasalanan, ang ginawa ng Diyos, kinuha yung opportunity nila to have life. And what happened?
they experience death. Kaya lahat tayo namamatay. Habang tumatagal ang tao sa mundo, umiikli ang buhay. Pag binasa mo yung mga susunod na mga pangalan pagkatapos ng Genesis chapter 5, makikita mo ang buhay na lang ng mga tao nasa 100 years. Hanggang sa paikli ng paikli, dati almost 1,000 years. Bumaba ng bumaba, naging 100 plus years na lang. Hanggang sa panahon natin ngayon, ilang taon na lang nabubuhay ng tao? 60? 70? Point. Siguro dito tayo magtatapos kasi kung itutuloy ko pa, mabibitin lang tayo. All that God is and does is accomplished with transcendent self-sufficiency. Lahat ng ginagawa ng Diyos, accomplished with transcendent self-sufficiency. He relies on no other but Himself. He does not need anything from anyone else. Huwag nating isipin na kailangan tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi magagalak ang Diyos pagka walang sumamba sa Kanya. Huwag nating isipin na na hindi mag-glorify ang Diyos pagka walang church. Huwag nating isipin. Kayang mag-glorify ng Diyos ang sarili niya kahit wala tayo. Kahit wala ang church. Kahit wala ang church na ito, kaya ng Diyos i-glorify sarili niya. Huwag nating isipin yun. So as we understand this transcendence of God, dapat lalo nating maintindihan na kailangan natin ang Diyos. We need God. Para mabuhay, para magkaroon ng meaning yung life na ito, para magkaroon ng eternal life. Okay? So puputulin ko na muna dito, Hindi natin matatapos yan. Kulang ng oras natin. Do you have any questions? Bagay, hindi naman tayo nag-aapura. Okay? At least na-discuss na natin yung singularity of God and the independence of God. Okay, question? 301. Walang sino man ang pwede mag-claim na, ang dali lang maintindihin. Mahirap nga intindihin tong topic na to. Pero salamat sa Panginoon kasi pinapaunawa niya sa atin. And dapat sa pag-appreciate natin ng pagpapakilala ng Diyos, dapat lalo tayong maging dependent sa Kanya, lalo natin siyang ibigin, lalo natin siyang isik. Question, wala? Magpapahinga na tayo pag wala nang tanong. Sige, magpahinga na muna tayo. 3:30, start tayo ng ating worship service. Maraming salamat.